Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos Rab na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba liban ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo, propeta alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Jesus Isa ibn Maryam Abdullahi wa Rasuluh ay hindi Diyos kundi isang sugo, propeta alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pagdadakila ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rab, Panginoon, na siyang naglikha, ang siya nagbibigay buhay, siya yung papadustos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ito yung binigay na oras, ito yung tinadhana sa atin ng Panginoon upang pagtagpuan tayo rito. Alhamdulillah. Nais ko po na magpakilala muna sa konting oras. Ako po si Brother Ramon at isang dating OFW, at ang pangalan ko ngayon sa rin ng Islam ay Abdul Rashid. Alhamdulillah, mga Muslim po kami, Islam. Alhamdulillah, at ang kinalakihan ko po, lumaki ako sa Bulacan, at ang mother side ko po, ang mother ko ay Bicolana, ang tatay ko ay Ilocano, ang aking kinalagyan naman ay kinalakihan ay dito sa Antipolo. So matatawag ako na taga-Antipolo. Alhamdulillah, at dati rin akong OFW, ilang bansa na rin ang ating napuntahan, at sa gabay at awa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo magkakaiba rito, pare-pares lang tayo, iisa lang ang ating lahat, tayo magkakapatid. At alhamdulillah, at nais lang po namin sa konting oras, maraming salamat po sa kapulisan, sa ating mga kapulisan dito sa Baytay Rizal, at sa mga nandito po, pasintabi, at mangunawa lang po at pangkonting abala, at magbibigay lang po kami ng lecture patungkol sa rinong Islam, at saka tayo magpapakain inshallah. Pagpasensyahin na po at konti lang ang aming kinaya at pagsalusaluhan natin inshallah. Ang nais lang po ng kamusliman, mga kapatid, mga kababayan, hindi po kami naparito upang kayo hingyan ng donation, love offering, o kayo pagmuslimin, o sabihin na kami ang tama. Ang sa amin lang po, ang nais lang ng Islam, ng Muslim, upang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa reliyong Islam. Dahil ang Islam, submission to the will of one God. Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasakop sa batas ng Panginoon. Ang Islam at Muslim, mga kababayan, ay magkaiba po. Ang ibig sabihin ng Islam, mga kababayan, mapapasa niyo po yung nakasulat dito. Nakikita ba ng mga sister? Pasensya na po, medyo takinig lang po. Yan po nakasulat dito, ano ang Islam? May alam po ba kayo sa Islam? Alam niyo po ba? Kasi ang Islam at Muslim magkaiba, mga kapatid, mga kababayan. Ang Islam ay sa wikang Arabic na ugat ay as-salam. Arabic word po siya. Hindi siya inaano sa bagay, sa pangalan o lugar. Siya ay matatawag na Islam. Ito yung reliyon. At ang Muslim naman po yung mga tao na tayong sumusunod, sumusunod, tumatalima. Gaya ng araw, sumisinag at tumulubog po siya, Muslim po. Kaya sa mga kababayan natin, sa mga hindi pa alam, baka sinasabi nila ang Muslim, anong reliyon mo, Muslim? Iba po yun, Muslim tayo mga tao. Ang Islam, ito po yung reliyon. Hinango sa ugat ay salam. Ibig sabihin ng salam, kapayapaan. Na pagsunod, pagsuko, pagtalima sa batas ng Panginoon. Ang Islam, mga kababayan, kung titignan po natin, sa bansang Pilipinas, hindi po dayuhan ang mga kamusliman. Dito po, magbibigay lang tayo rito ng konting kaalaman patungkol sa ating lahing pinagmulan dito sa Islam sa Pilipinas. Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo. Sa pamamagitan ng isang Arabong misyonaryo na si Sharif Maktoum na lumapag sa Sulu. Pinagawa niya ang unang masjid sa Pilipinas sa tubig indangan, pulo ng sibuno, lalawigan ng tawi-tawi. Ang natitirang bahagi ng masjid ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan. Si Maktoum ay namatay sa pulo ng sibuno, lalawigan ng tawi-tawi, at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon. Opo, Islam ang nauna sa Pilipinas. Paano natin na Islam sinabi? Kita niyo yung mga kapulisan natin sa kanyang sundalo, nakalagay dito sa lapu-lapu. Di ba?
Ay, Bolo, may awang na Bolo. So, si Raha Sulaiman, namuno po siya sa Luzon. Si Dato Lapu-Lapu, namuno sa Visayas. At si Sultan Kudarat, Mindanao naman po siya namuno. Meron pa sa kanta ni Yoyo Villamin, on March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. Alhamdulillah. So, when sila Lapu-Lapu at Raha Sulaiman at Sultan Kudarat, nakipaglaban para may pagtapo ng ating bayan. Kaya kung titignan ninyo mga kababayan, ang 13 siglo pa lang po, ay may lumapag ng Arabo sa lugar ng Mindanao. Siya po si Sharif Mahdumat, nangaral at pinalaganap ang yung Islam. Doon po, ayan po makikita nyo sa lahat sa ating pinaprint. Yan po yung ating mga totoong bayani. Sila po talaga ang tunay na nakipaglaban sa mga dayuhan na sumakong dito sa atin sa Pilipinas. Alam ng ating mga kapulisan at ang ating mga kababayan, kahit si dating Presidente si Duterte, ang sinasabi niya lagi sa social media, isa lang ang Panginoon, Islam ang reliyon sa Pilipinas. Hindi po binago, hindi kinonvert at hindi tayo sinabing pinalitan yung reliyon natin. Marami lang sa mga dayuhan na tinutukan tayo ng mga baril, kanyon, dala ng mga Espanya, mga iba-ibang langit, may Amerikano, may Apple, mga sumakop sa atin, may mga Espanya, may mga dala-dala silang kanyon at baril. Pero ang mga Maranao, Tausog, Iranon, Yakan, lahat sila ng mga taga-Mindanao, sila po ang unang nakipaglaban sa mga dayuhan at pinagtanggol ang Pilipinas. Kung mapapansin niyo po, ang bansang Philippines ay ginango sa pangalan ng isang tao na si King Philip II, kaya ginawang Philippines. Kaya ang bansa po natin ay maharlika. Wala pong patumpik-tumpik, ayun po yung ibig sabihin ng bansa natin. Ibabalik na po ang airport sa pangalan ng Pilipinas, inshallah, maharlika, at yun ay magtuloy-tuloy. So madaling sabi sa mga kababayan natin, ayun ang ibig sabihin ng Islam. Ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasakop sa batas ng Panginoon. Magiging Islam ang kanyang reliyon. Pag nakakita po kayo ng mga Muslim, Maranao, Tausog, Iranon, Yakan, Badyaw, o anuman kanyang inaaniban, Arabo, Chinese, Japanese, saan man sulok ng daigdig, anuman ang kanyang salita, anuman ang kanyang lahi, anuman ang kanyang pangalan, hindi nagpapa-islam sa kanya yun, maaaring pangalan niya yun. Walang kulay, walang mayaman, walang mahirap mga kababayan. Sa Islam po, pantay-pantay po. Magiging Islam ang reliyon ng mga nabanggit namin. Wala sa tribo, wala sa lahi, walang Ilocano, walang Bicolano, walang Tagalog, walang Arabo, walang Chinese. Saan man sulok ng daigdig? Maranao, Tausog, Iranon, Yakan, kung ano man ang salita niya, tapos nakakita kayo ng mga Muslim, maaaring pangalan niya. Ang magiging Islam lang po ang kanyang reliyon. Kung siya ay sumusunod, sumusunod, tumatalima sa batas ng Panginoon. Kung ang Muslim nakita mo sa pangalan, meron kayong mga kakilalang Muslim. Halimbawa, nagtitinda sa klinik, so sa pangkita, pag ginawa kayong paninda, sabi, umalis na yan, wala pa itong dito, umalis na yan, balang ba? Maranap po yun. Salita niya yun. Pero kung lumalabas siya sa batas ng Panginoon, maaaring pangalan niya yung Muslim. Pero ang Islam is the way of life. Submission to the will of one God. Dito sa Islam po, kung nakita niyo yung mga Muslim matatapang, kasi lagi nakikita sa social media sa bansang Middle East, matagal po tayo sa Middle East, nakikita ron, ang mga Arabo nananakit ng katulong, ang mga Muslim matatapang sa Mindanao, ang mga Muslim hindi nakapag-aral, ang mga Muslim hindi mabumuha ng tinapay, sinabi ni Jesus Sudero. Pero ang katotohanan nito mga kababayan, marami pong professional. At kung titignan niyo yung aral ng Islam, kaya ang lagi po namin sinasabi ng kamusliman, ang Muslim at Islam ay magkaiba. Kung nakita mo yung pagkakamali ng isang Muslim, nagkamali po siya, pagkakamali na yun. Hindi pagkakamali ng Islam. Naunawaan po natin sa mga sisters at sa mga brothers, sa mga kapatid natin. Alhamdulillah, yun pong ibig sabihin ng Muslim at Islam. Magkaiba po siya. Huwag natin tignan yung pagkakamali ng isang Muslim. Huwag natin idamay kung ang isang Muslim nagkaroon siya ng kasalanan at dinadamay natin ng Islam, maaaring kamangmangan niyon. Opo. Sa Islam po, ako po si Abdurrashid Pabre at isang ang trabaho ko po sa Middle East, galing ako ng bansang Riyadh sa Bahrain, Kuwait. Ang naging trabaho ko po ron ay electronics. Sa Islam sa Middle East po, kahit kasi laki ng kasalanan ng isang tao, kahit hindi ka nakapag-aral, doon ka, tinatanggap tayo ng mga Arabo. Tanggap po, kumpara rito sa SM, pag nag-apply ka ng trabaho, mahaba ang balmas ko. Di always like, totoo po yun. Pag nalaman nila Muslim ang pangalan mo sa biodata mo, sabi ng Muslim, mahaba. Ayaw tanggapin sa SM.
Opo. Pero sa Middle East, tanggap tayo ng mga Arabo. Totoo po yun. Marami na pong OFW, tumatagal ng 50 years, 40 years, 30 years na sa Middle East. Bakit po? Kasi nakita nila ang pagmamahal ng mga Arabo, ng mga unang tao. Ang mga unang tao sa mundo ay ang mga Arabo. Sila po ay minamahal nila ang anuman ng lahi, anuman ng kulay, anuman ng grado mo, anuman ng edad mo, anuman ng nakaraan mo. Lahat kong tanggap. Walang pinipili kasi ang Panginoon tinuturo sa Islam ang pagmamahal. Unang, pagmamahal mo sa sarili, sa iyong magulang, at pagmamahal sa kapwa at pagsunod sa iyong Panginoon. Kung kami po ako, halimbawa, nakita niyo bro, bakit nagawa dami ng tato? Subhanallah, di ba? Kita niyo. Kita niyo po, isa rin, ako rin ako, nanggaling ko sa mga ganyang kalagayan niyo, kaya pinadala kami rin ko ng ispat sa Lampuli sa Krami. Alam ko nila, pinaniniwanag na sa Islam, kahit kasi laki ng mundo ng kasalanan ng isang tao, kahit kung katawan mo, may kato, Allahu Akbar. Ibig sabihin, pinatatawad ng Panginoon lahat ng kasalanan natin, maliban lamang sa isa. Ano yun? Tignan niyo po kung katawan ko, meron din ako. So, na pero labas-pasok rin ako. Pero sa gabayan awan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagabayan tayo na mabalik loob tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagtrabaho sa ibang bansa. Hanggang ngayon, ang trabaho namin bilang isang mga ngaral sa Islam, pinalalagaan ang Islam. Na huwag tayong titingin sa mga Muslim na masasama. Kung sinasabi na masamang Muslim, terorista, kubutulo, masamang tao. Gawa po ng tao yun. Kasi meron naman sa ibang reliyon po, gumagawa rin naman ng kasalanan. Kung titignan niyo po, kaya lagi niyong isipin mga kapatid, pasensya na po. Ang titignan lang natin yung Islam. Ano ba yung Islam? Ang Islam kasi po, nagtuturo, nagpapabago sa tao. Sinabi ni Abdullah si Rocky Padilla, kasama rin namin, shout out po, direct. Alhamdulillah, si Uncle Will, yung churi niya sa kayo mga sa Perdio, sa masjid nila, nakakasama rin po namin. Sinabi nga sa interview kay Abdullah si Rocky Padilla, na malaking binago sa akin ng Islam. Di ba? Di ba si Rocky Padilla sa Piitan? May masjid tayo sa pinagawa niya sa Muntinlupa. Marami siyang masjid na pinatatayo at ito yung isa sa mga programa ng kamusliman sa Islam na iparating sa mga taong nakakulong. Bro, mga brothers, mga sisters, hindi pa po huli ang lahat dahil ang pinakamasaklap lang dito sa mundo kung hindi tayo nakapagbalik daw, hindi natin nakilala ang tunay na Panginoon yung naglikha sa atin. Alamin din natin na parang sinasabi natin, pasensya na po, parang ang bigat naman ng buhay. Parang nandito ako sa loob, pasensya na po. Hindi po yun ang basihan. Ang pinaka-buhay na walang hanggan ay sa kabilang buhay po. Ibig sabihin mga kababayan, hanggat may buhay may pag-asa na dapat natin tanggapin kung ano yung tinadhana sa atin. Ito ay pagsubok. Pagsubok sa atin ng Panginoon, lahat naman po tayo may kanya-kanyang pagsubok. Pero ang magandang mangyayari sa isang tao, ang purpose para bigyan ko kayo ng konting pagpapaliwanag, ang purpose ng pagkalikari ito sa atin sa daigdig. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Marangal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ang ibig sabihin po sa wikang Tagalog na malapit na kahulugan, hindi raw po nilikha ang mga jinn, ang mga engkanto, at ang mga tao. Ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, na unang nilikha rito sa mundo ay ang mga jinn. Alam niyo yung mga jinn sa Tagalog? Sa Tagalog po yung mga engkanto. Sila yung unang nilikha ng Panginoon dito sa daigdig, sunod po tayo. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi raw nilikha ang mga engkanto at ang mga tao at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri na layunin at bukod tangi upang sambahin lamang ang tunay na nag-iisang Rab na Panginoon. Panginoon ni Adan, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus Christ, at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Islam po, dapat magiging isang ganap na isang Muslimang tao kung kinikilala niya ang lahat ng mga sugo at propeta. 124,000 na mga sugo at propeta ay pinaniniwalaan sa religyong Islam. At 25 prophets na mention ko sa Quran. May pakikita po tayo dito. Ito po, may pakita lang tayo. Yan, siguro titignan natin yung sinabi natin, 25 prophets. Sorry. Ito po, 25 prophets po na mention sa banal na Quran.
na Quran po, ito po, pasensya na po. Itong Quran, mga kababayan, mga kapatid, mga kuya, mga ate, mga sir, ito pong Quran ay Arabic, sagrado. Ibig sabihin, Arabic. Talagang mayroon basahin kung hindi natin nakaranin. Pero po yan, ito yung kasulatan na pinababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakahuling sugod propeta. Sa madaling sabi, ito po, kung kilala nyo si Moses, sa salita niya yung Hebreo, ang pinangalan niya ay Torah. Kung kilala nyo si Jesus Christ, ang pangalan niya ay Isa, Ibn Maryam. Ang pinangalan niya ay Tauhid Gospel, Injil. Aramay ang kanyang salita. At kung kilala nyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanya namang pinangalan ay Arabic, Quran. Ang salita niya Arabic. Kaya yung tatlo na yan po ay magkakapatid na lingwahe. Hindi pwedeng Panginoon natin, Jesucristo, Yahweh, o El Shaddai, o ano pang mga reliyon dito. Marami pong reliyon na nakaregister dito sa Pilipinas. Pero ang Islam, panahon pa nila Adan, ni Idris, 25 prophets po na mention sa Quran. Si Jesus Christ alayhi salam, si Jesucristo, mga kababayan, sa madaling sabi po, si Jesucristo po, hindi kami magiging ganap na isang Muslim, hindi kami magiging ganap na mananampalataya kung hindi kami sumusunod, tumatalima sa batas ng Islam, sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesucristo po bilang isang Muslim, siya po ay isang propeta sa amin. Hindi po siya Diyos. Para mas malubos natin makilala si Jesucristo, hindi po kami naparin pang sirain ng paniniwala ang nais ng punang Islam upang ipakilala at kung ano o kung sino si Propeta Jesus. Ito po, si Propeta Jesus sa Islam po, isa po siyang sugod propeta. Sa madaling sabi, ang kamusliman naniniwala kay Jesucristo, siya pa rin ang babalik sa araw ng paghukom. Sa amin po, ang turo sa Islam, sa Quran po ang sabi rito, si Jesucristo ay isang sugod propeta na anak ni Birhen Maryam at hindi siya naparito sa daigdig upang ipalaganap ang tawid ng kaisaan ng Panginoon. Si Jesucristo po, sa amin, sa inyo po, pasensya na po tuwing mahal na araw na mamatay, pinapako. Pasensya na po, pasensya. Pero yun lang po at di ba sinasabi natin, wala naman sa reliyon, wala naman sa Diyos yan, basta't naniniwala kung may Diyos, okay na. Di ba? Pero dapat, alamin natin kung sino ba talaga yung nagmamayari ng buhay natin. Tignan din natin kung ano yung kalagayan ni Jesucristo. Si Jesucristo, sa Katoliko po, tuwing mahal na araw, namamatay siya, Biyernes Santo, tapos Linggo mabubuhay. Meron kasi, kung bubuksan natin ang Biblia, may mga Biblia tayo, pero huwag na natin yun kasi ang sa amin lang po, ang tinururi ang na relation ay pagpapaliwanag. Pero kung talagang gusto may tanungan, pwede yun, ipiprenyo debate po tawag doon, i-schedule. Ibig sabihin sa Biblia ko, may mababasa ba si Jesucristo, lumambitin sa punong kahoy at pinakualin sa dalawa ron, may mababasa sa Biblia. So sa madaling sabi, si Jesucristo po sa amin, hindi siya namatay. Kawangis niya lang yung naipakuron, tapos inakyat siya sa langit, sa ikapitong palapag ng Panginoon. At yun, hindi pa po siya namamatay. Si Jesucristo po, sa panahon niya, may 4 na mission po siya bago siya, o-orbahin siya ng Panginoon dito, may 4 na mission siya rin sa daigdig. Ito po sa madaling sabi, ang unang mission ni Jesucristo, una, pupuntahan niya yung mga gumawa ng krus, babaliin niya mga krus, santo, ribulto, sumamba kung kanino. Di ba, marami tayong sinasamba. Ano ba rin, may Nazaret, may krus, pasensya na po. Ito pagpapaliwanag lang po. Hindi ko sinasabi na maniwala ka kay sa amin lang po pagsasabi ng katotohanan. Ibig sabihin, pangalawa niya pupuntahan niya yung mga baboy at papatahin yung mga baboy at iipunin yun. Pangatlo niya pupuntahan si Dajjal. Si Dajjal po, yung Masaya, yung magpapandag na Panginoon, sasambahin natin sa araw ng paghukom. Pagkakamalan natin siyang Panginoon. At yung pang-4 na misyon ni Jesucristo sa daigdig, ay pupuntahan niya yung mga taong naniwala sa Kanya at yung mga hindi pa Muslim. Kasi hindi pa tapos ang mission niya. Hindi pa po tapos. Doon pa lang po, pag nasa katuparan niya ng 4 na mission ni Jesucristo, ni Jesus Christ, saka pa lang po tutulog yung trompa at pumabay na siya at magbubulong na yung mundo at lahat ng may buhay, pulong na bisinday katungkod. Lahat daw ng may kaluluwa, lahat ng may buhay ay makakaranas, makakalasap ng kamatayan. Yun pa lang po mamamatay at mabubulaw ng mundo at tawagin na lahat ng mga santo, krus, wapoy o sino pa man yung sinasamba, haharap at harap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinakamaganda.
para makilala niyo po talagang Panginoon. Sino nakakakilala kay Allah? Sino si Allah? Siguro nagbalik Islam na ngayon, mga Muslim, balik Islam or Muslim. Opo. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalan niya ay Allah, magbabanggit siya sa marangal na Quran. Hindi ginamo sa pangalan. Hindi siya ginamo sa kung kanino mang tao o bagay o lugar. Siya mismo nagpakilala sa kanyang sarili. Sinabi sa marangal na Quran, sa Surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang makapagid. Qul huwa Allahu ahad. Ipahayag siya ang Allah ang nag-iisa. Allahu samad, Allah ang walang hanggan, ang ganap santingan ng lahat. Lam yalid walang yulad, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak. Walang yakul lahu kufuwan ahad, at siya ay walang katulad. Kaya kung mapapansin niyo, bakit hindi pinanganak at hindi nagkaanak? Kung titignan niyo po mga katabayan, mga kapatid, mga sir, mga ma'am, kung titignan niyo po, ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagnilikha, siya yung nagbubuha ng buhay, siya yung nagbibigay ng buhay, siya yung nagpaparustos. Ibig sabihin, pinakilala niya na dapat natin sambahin ay yung tagapaglikha. Iba po yung inilikha. Tignan niyo. For example, ano yung inilikha? Diba? Ibig sabihin yung inilikha, maaring tao, may maaring magay. Pero ang tagapaglikha, isa lang. Yung tagapaglikha ang sasambahin. Magkaiba po ang tagapaglikha sa inilikha. Logic po. Kasi tayo mga tao, tayo po ang kani Adam alayhisalam, ang pinakamagandang layunin na pagkalita ng Panginoon. Meron tayong free will, choices at kaalaman na pinakamagtaas na uri na pagkalita ng Panginoon sa atin tayo mga tao. Ibig sabihin, ang sasambahin pala po natin dapat, yung tagapaglikha, hindi yung inilikha. Magkaiba po yung inilikha sa tagapaglikha. Alhamdulillah, at yan, at sa sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, sa surat ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Katotohanan, walang pag-aalinlangan ako ang Allah. La ilaha illa ana. Walang sino man ang may karapatan at karapat-dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo at isagawa mo ang sala bilang pagpupuri at pagpapaalala sa akin. Kung tayo naniniwala, lahat naman ng tao, pag tinanong po natin, isa lang ang Diyos. Di ba? Isa lang ang Diyos, isa lang nagmamayari. Kaya lang, nagkaroon tayo ng iba-ibang reliyon, nasakop tayo ng mga dayuhan, at sumamba tayo sa mga rikulto, sa mga Diyos-Diyosan. Ang dapat natin paghandaan dito sa mundo, tatlo lang ang patutunguhan ng angkan ni Adam alayhisalam. Kilala niyo si Adan. Si Adan po, tingnan niyo, bigyan ko po kayo ng 4 na uri ng pagkalikha ng Panginoon sa tao. Unang nilikha ng Panginoon, saan tayo nilikha? Sa putik, sa alikabok, diba? Pinagalong tubig, nilikha po tayo ron. Ang unang nilikha rito sa daigdig ng Panginoon ay si Adan. Si Adan po. Unang nilikha, binata po agad siya. Wala siyang pinagmulan, diretso binata. Ay yung unang nilikha ng Panginoon. Tandaan natin na ang unang nilikha ng Panginoon, si Adan. Nilikha siya sa tubig na alikabok, pinagsama-sama at binata agad. Pangalawang uri ng pagkalikha, sino? Si Eva, Masya Allah. Si Hawa. Ang pangalan niya sa Arabic, Hawa. Inubod sa tadyang at yun, silang dalawa na pinagsama at nagkaroon sila ng hindi maganda. Sa paraiso pa lang, nandun na sila sa langit. Sa langit, ibig sabihin langit. Iba yung paraiso ng langit po. Nandun sila, pinababa sila sa paraiso, tapos pagbagsak rito. Kasi sumuhay sila, di ba? Nilapitan nila yung punong kahoy, kaya pinababa sila ng Panginoon dito. Pagkatapos po nun, pangatlong uri ng pagkalikha. Sino yung pangatlong uri ng pagkalikha ng Panginoon? Tayo ng mga tao. Nandiyan na si Abraham, si Moises, si Cain, si Abel. Tayo na po mga tao. Nilikha tayo. Pang-apat, sino yung pang-apat na uri ng pagkalikha? May nanay. May nanay kaya walang tatay. Diba? Yun, mashallah. Si Jesus ko, si Jesus Cristo. Si Jesus Cristo po, siya po yung pang-apat na uri ng pagkalikha. Walang pinagmulan na tatay, nanay lang. Tingnan niyo po ano po siya, lalaki babae. Lalaki, natutulog. Di ba? May katawan, may sapat na pangangailangan. So, kapag ang lalaki, may kapalit siya dapat babae. Kaya, pasensya na po kasi tabi ko.
Kung sasabayin ito lang po, pag-ahambing na ang katotohanan ng pagsasabi namin, ito ibabaunin namin sa kabilang buhay. Ibig sabihin, tignan niyo po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Diba? Ilan po yun? Apat. Kaya ang Islam ay nagtuturo simula kay Adam alayhisalam, kay Jesus Christ, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat po sila ay nagpakilala at itinuro na ang kanilang ginawa rito sa mundo ay upang sabayin ang naglikha sa kanila na si Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisang Rab. Kung titignan yung kaaralin na po natin, at sa Islam po mga kapatid, mga kababayan, bilang may binubuo po ito, 5 haligi ng Islam. Sino nakakalam ng 5 kilos of Islam? Ang 5 haligi ng Islam, yung una, yung pagsasyahada. Ano yung pagsasyahada? Yung pagbabalik loob. Pagbabalik loob sa tunay na nag-isang Diyos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Susumpa ka, manunumpa ka, na hindi ka nasasamba sa bato, hindi ka sasamba sa tao, hindi ka sasamba sa kambing, hindi ka sasamba sa apoy. Ang sasambahin mo lang, yung nagmamayari ng buhay mo na naglikha sa iyo, ay walang iba kundi si Allah. At maniniwala ka kay Propeta Jesus, kay Jesus Christ, kaysa siyang sugod Propeta alipin ni Allah. At maniniwala po tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay huling sugod Propeta alipin ni Allah. Sa wikang Arabic po, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Abdullah wa Rasul. Ayun po, sa wikang Tagalog na sa pagkain natin, bilang yung unang haligi ng Islam, pagbabalik loob. Pangalawang haligi ng Islam, mga kapatid, mga sir, mga ma'am, mga nandito po, ang pangalawang haligi po ng Islam, yung pagdarasal ng kamusliman. Dito po mga kapatid, ultimong billionaire sa Saudi Arabia. Tignan nyo yung hari ng, unang balitaan nyo po, yung hari ng sa Dubai, namatay na. Opo, ngayon yung bibingan niya, siya yung pinakamagandang building, siya yung pinakamayaman, isa sa pinakamayaman sa buong mundo, nasa Dubai, namatay na. Pero ang pinuntahan niya lang ay libingan, ang wala siya nadala. Kaya yun, siya rin po ay nagdarasal. Kaya ang makikita niyo po sa bawat masjid, kahit sa sulok ng mundo, kahit sa Saudi Arabia, kahit mayayaman, nakayapak po kami sa Jeddah. Nakayapak po kami yan, nag-uhudo, tapos ang kamusliman, makikita nyo, bumaharap sa tinglayan sa dudugan ng araw. Ibig sabihin ang kamusliman po, kung mapapansin, ang ibig sabihin ng pagdarasal, pag nakakita ko kayo ng Muslim, Allahu Akbar, ibig sabihin sumusubo siya sa Panginoon niya. Walang pray dito. Hindi katulad sa ibang reliyon. For example, pasit tabi buloy. Pag pumasok sa simbahan, dahil ba, madumi yung umuulan. Pagpasok natin sa simbahan, nakasapatos tayo. Ngayon, ay maputik sa labas na ipasok na natin yung dumi. Pero sa Islam po, malinis po yan, nakayapak, naglilinis po bago umarap sa Panginoon. Mayaman ka, hangi ka. Kahit ano pang status mo, pinakamayaman ka sa buong mundo, dapat sumubo ka sa Panginoon mo. Kaya mapapansin nyo, ang ibig sabihin po ng Allahu Akbar, mga kapatid, mga kababayan, hindi siya yung pag-ugot ng ulo. Ha? Ibig sabihin, Allahu Akbar! Ibig sabihin, si Allah ang pinakadakila sa lahat. Kaya yung makikita niya, pagka may huli ng mga kapulisan, taas ang kamay, suko, diba? Ibig sabihin, Allahu Akbar. Saka magsusujud, hindi po kami umaaling sa lupa. Hindi po, ibig sabihin, tapos Allahu Akbar. Ibig sabihin, sinusuko mo yung sarili mo sa Panginoon, nag-diretso ka. Wala kang sasabay kundi yung naglikha sa'yo. Walang santo, walang bato, walang tagapamagitan, walang araw, hindi namin sinasamba ang araw. Yun po. Ayun po, makikita yung mga Muslim, nagdarasal ng 5 beses sa madaling araw, sa tanghali, sa hapon, sa takip, silim at gabi. Ayun po yung pagdarasal. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming Quran, sa surat ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata wa dhikri. Patotohanan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah, la ilaha illa ana, walang sino man ang may karapatan at karapat-dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong matambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo, isakuha mo ang dasal bilang pagpupuri at pagpapalala sa akin. Kaya pag nakakita po kayo ng mga Muslim, pag hindi siya nagdarasal, pagkasalanan niya yun. Kasi obligado po sa amin, kahit pulis po, marami pong pulis na Muslim, saka sundalong pulis, sundalo na Muslim, saka marami rito, may mga Marines, may mga Muslim po. Walang pinipili po sa pagbabalik Islam. Kahit ang estado mo, mahirap ka, mayaman ka, welcome ka sa Islam. Dahil sa araw ng pag-ukom,
madadala yung karangyaan dito. Ibig sabihin, ayun po yung pangalawang haligi ng Islam, yung pandarasal. Pangatlong haligi ng Islam, mga kababayan, yung charity, pagpapakain, tawang-tawag. For example, ang isa pong mayaman na Muslim, meron siya 25,000, mayaman siya, may kakayahan. Yung 2.5% puro, ibabawas at itutulong sa mga mahihirap na Muslim. Ayun yung pagtulong. Obligado sa may kakayahan. Pero kung wala kang kakayahan, magbahagi ka ng kabutihan, magpakain ka ng mga tao, tumulong ka sa kapwa mo, matatawag siya sa daan, pagtulong. Ayun po yung charity, pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa bayan. Halimbawa, may mga nakakalat na sa daan, may nakakaya. Ay, dapat na po. Hello po. Ito, alhamdulillah. Yung pang-apat na haligi ng Islam, yung pagpapasti, pag-aayuno. Yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagpapasti, ito ay obligado sa mga Muslim. Pero kung ikaw may karamdaman, mahina, at may buwan ng lalaw at buntis, hindi siya pwede magpasti. Ibig sabihin, yung pagpapasti, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay obligado sa isang mananampalataya. Kung napansin po yung nakaraang buwan na fasting, nag-ayuno, ito po yung ginawa ng mga sunod propeta, nag-ayuno at fasting po sila. Kahit si Jesus Christ alayhi salam sa Biblia may mabasa, 40 days, 40 nights, nag-ayuno po siya. Ayun po yung napapalog sa pag-ayuno. Ang pag-ayuno po, sabi nila ang mga Muslim hindi kumakain isang buwan. Hindi po. Kumakain po kami, ang ano po na pamamaraan po sa madaling araw, pag nagtawag na ng pagdarasal, tumulong din sa madaling araw, Allahu Akbar, ibig sabihin, hujat na siya na, stop na. Ibig sabihin, stop na. Pero pagpasok na, lalo naman sa umaga, hanggang hapon, hanggang gabi, sa takip sili, pag tumulong naman sa bandang alas 6, Allahu Akbar, ibig sabihin, tawag ng pagdarasal, ay may hujat na pwede na siyang kumain. At mula gabi, hanggang madaling araw, ay pwede pong kumain ng Muslim. Ayun po yung pagpapasti. At yung panglima po, yung paglalakbay sa Saudi Arabia pag-hajj. Yan po, yung pag-hajj. Ibig sabihin, obligado siya pumunta sa bahay kalanginan. Hindi po dinadasalan ng mga Muslim to. Hindi po siya dinadasalan at hindi po siya sinasabi na ito yung Panginoon. Baitul Salam, ito yung bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pinababa ang banal na Quran sa bansang silangan. Ito po, dito pinababa. Ito yung banal na Quran. Pinababa si kay Angel Gabriel. Kaya ang Gabriel, pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito pinababa sa bahay kalanginan, sentrong panalanginan. Kaya kung makikita niyo yung haba, yung itin,
Dito po pinababa ang banal na kasulatan. Actually, noong unang panahon pa lang, ay nasa ikataas na ito ng langit at paraiso at wala pa yung mga sunod propeta talagang nakaprepare na. Ibig sabihin, yung nabanggit natin ng mga ngaral sila Abraham, si Moises at si Jesus Christ at ang muling sumunod si Propeta Muhammad SAW, lahat yan ay pinangarap nila ay Quran, Tawhid. Kaya yun, at ayun po yung napapagaw sa lumang haligi ng Islam. Ayun po yung five pillars of Islam, lumang haligi. Ito naman po yung pangingilan natin para mas malinaw sa inyo. Yan po, Allah is my Lord. Muhammad is my prophet. Islam is my religion. Muslim is my identity. Yan, ibig sabihin, magkakaiba. Baka kasi ang akala ng mga kababayan natin, si Muhammad, Panginoon ng mga Muslim. Hindi po. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa po siyang Arabo na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi siya nagsulat ng Quran. Hindi siya marunong sumulat at bumasa. Pero pinigay siya ng knowledge, hikma ng Panginoon upang iparating ang banal na Quran at last message. Ayun po yung pagkakilala. Inshallah, at bibigay natin sa pangalawang speaker natin, pakinggan niyo po siya. Is-presidente natin siya dito sa May Taytay. May masjid po tayo dyan sa likodan sa C6, sa Purok 7, Bayview, Sakpit. Inshallah, pakinggan po natin. At ito sila, marami sila magkakapatid at itong mga nag-Muslim, ibig sabihin nagbalik Islam. At may mosque tayo dyan, inshallah. At kung meron kayong mga tanong mamaya, inshallah, kung abot na tayo, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa akhir na dawana inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakinggan po natin at alhamdulillah, welcome po lahat tayo at makapakinig po tayo sa kanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, mapagpalang mahabagin, ang Panginoon ng lahat ng mga propeta buhat kay Propeta Adan, Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta David, at sa lahat ng mga propeta na huling propeta si Propeta